Hi mommies! Alam ko lahat naman tayo gusto natin na magkaroon ng normal delivery tapos yung hindi tayo talaga mahirapan sa panganganak. Well, yes mommies, lahat yon posibleng mangyari sa ating lahat. And napakarami sa aming mga mommies na napatunayan na possible talaga na magkaroon ka ng positive labor and delivery experience. So kung kinaya namin mommies, ibig sabihin, ikaw, kayang-kaya mo din yon, okay? Are you writing? So, mommies, in this video, ang isi-share ko sa inyo are my tips kung papaano sa tingin ko hindi ako nahirapan sa panganganak and also kung papaano ko nagkaroon ng positive labor and delivery experience based from what I've learned sa hypnobirthing, okay? I-share ko rin sa inyo, mommies, yung mga tips ko sa pag-ire. Ano yung mga sa tingin ko na dapat nyong gawin or isa-isip by the time na nandun na kayo sa delivery table at iire na kayo. And by the end of this video, mommy, i-share ko sa inyo yung video ng panganganak ko, yung time na umiire na ako up until na kasama ko na si baby. Ganun. So, before we start, mommies, gusto ko lang sabihin, ako si Mommy Let. I'm sharing my experiences bilang first-time mom as a wife and kung paano ako nagkaroon ng positive labor and delivery experience based from hypnobirthing po. So, nanganak po ako ng normal delivery. Hindi po ako nag-epidural. I was 35 years old when I gave birth. And I was 72 kilograms. No, nanganak po ako, mommies. But by God's grace, nagkaroon talaga ako hindi talaga ako nahirapan sa panganganak at normal yung panganganak ko. So, mommy's disclaimer lang po ha, hindi po ako doctor. Lahat ito ay based from what I've proven effective dun sa natutunan ko sa hypnobirthing, okay? So, tip number 1, mommy, is that kailangan maging kalmado kayo. Siguro, yung iba, iisipin nyo, napakadali namang sabihin yan. Syempre, kapag first time mom ka, takot na takot ka. Pero yes, mommies, no matter how fearful you are, you have to try your best to be very calm by the time na manganganak na kayo. Dahil there are so many good reasons kung bakit kailangan ninyong maging kalmado and napakarami ding ways para matulungan niyo yung sarili niyo na maging kalmado. So first, mommy, pag-usapan natin. Ano yung mga reasons kung bakit kailangan yung maging kalmado? Number 1, kapag kalmado kayo, mas magiging in control kayo sa panganganak ninyo. Mas matutulungan nyo yung sarili ninyo na to go into the position where you want to, where you think is more comfortable sa inyo kapag manganganak na kayo. Kasi for example, kapag takot na takot ka, ang position lang, usually, ang position mo lang is yung ganun, tas umiiyak ka siguro dahil hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Versus kapag kalmado ka, mommies, natutulungan mo talaga yung sarili mo na magkaroon ng tamang position wherein na mas advantage sa'yo and para kay baby. Like for example, kapag nagli-labor ka, mommy, ang mga positions daw na kailangan i-take advantage mo is something that is taking advantage of gravity. Like for example, yung nakatayo ka, yung nakaluhod ka. Ako, nung nagli-labor ako, nakaluhod ako. Maganda daw yung mga positions na yon kasi natutulungan mo daw yung ulo ni baby na mag-put ng pressure dun sa puwerta mo. And in this way, mas nakakagalaw daw si baby na mapunta dun sa tamang position, which is ideal by the time na iire mo na siya. Ganun. And may iba pa naman na na good na positions by the time na magli-labor ka na. Napakarami dyan sa YouTube, mommy. I-search nyo lang po. Next naman na reason kung bakit kailangan mong maging kalmado, mommy, is because kapag kalmado ka, nagkakaroon ka ng positive na thoughts. Ibig sabihin, hindi ka nagdadwell dun sa takot mo na baka kung anong mangyari sa'yo, baka ma-CS ka, baka nakatain na si baby sa loob ng tiyan mo. Minsan yun yung mga fear natin mga mommies, diba? Lalo na kapag while we are in fear, in pain din tayo, ganon. So, kapag kalmado tayo, nagkakaroon tayo ng positive thoughts, and in this way,
mas nakakapag-relax yung mga muscles natin, hindi hindi bumibilis yung heart rate natin. Alam nyo, kapag takot kasi tayo, and we have negative thoughts in our minds, nagpapalpitate tayo, and we are unconsciously putting ourselves into a risky situation. So, kailangan talaga tulungan natin yung sarili natin na maging kalmado. And number 3 naman, mommies, alam nyo, pag kalmado daw tayo, natutulungan natin yung sarili natin na makapag-produce ng hormone na oxytocin. Yung oxytocin na yan, mommies, according from what I've read, very helpful and essential daw siya sa childbirth dahil tinutulungan daw niya si mommy na magkaroon ng effective contractions by the time na ilalabas na niya si baby. So, kailangan kalma lang, ganun. Yon. And now, mommies, paano mo tutulungan yung sarili mo na maging kalmado? So, here are some ways so you can help yourself to become. Number 1 is listen to birthing affirmations. Ako noon, nung nagli-libre ako, yun yung ginagawa ko. Nakikinig ako ng birthing affirmations. I-type nyo lang dyan sa YouTube. Napakadami na dyan, mommy, na mag-a-appear. Meron din akong ginawa dyan. Pero depende sa inyo kung alin yung, alin sa tingin nyo yung mas effective, mas suitable sa panlasa ninyo, yung kapag naririnig nyo kung okay ba yun sa inyo. So, yun ang pipiliin ninyo, i-download nyo yun para habang nagli-labor kayo sa hospital or maybe sa house ninyo, nakikinig lang kayo ng birthing affirmations. Kung ayaw nyo naman ng birthing affirmations, mommy, pwede rin naman yung makinig kayo ng relaxing na music. And while you are listening to relaxing music, mag-visualize din kayo. So, yung visualization is very effective din yun kasi you are convincing yourself na dun sa visualize mo na magkakaroon ka ng positive na panganganak, yung visualize mo na makikita mo na yung baby mo, na maririnig mo na yung iyak ng baby mo. Alam nyo, mommies, yun talaga yung the best. You look forward to the time na maririnig mo na yung baby mo umiyak, and then after nun, mayayakap mo na, and then matatouch mo, hahaplos-haplos mo na yung baby mo. Very, very helpful talaga na gawin mo yan, mommy. Yun ang gawin mong mindset versus dun sa mag-dwell ka sa takot mo na baka kung anong mangyari sa'yo or kay baby. And alam nyo, mommies, if you are calm, hindi mo maipuput yung sarili mo into a risky situation that will complicate yung birthing experience mo. Okay? So, next naman na tip ko sa inyo, mommy, is to breathe. Breathing is very essential. Alam niyo kung bakit? Dahil, based from what I've learned sa hypnobirthing, yung paghinga ng maayos ay malaki ang naitutulong para maging less na painful yung delivery experience mo, especially during labor. Para sa akin, sobrang napatunayan ko to, mommies, lalo na nung nasa active labor na ako. In fact, a lot of like the nurse and yung sister ko, they least expected na ganun yung tolerance ko sa pain. Kasi ako talaga, nung dalaga ako or nung hindi pa ako nabubuntis, ganyan, OA talaga ako sa pain. Kumbaga, masasabi ko yung sarili ko, I will fail pagdating sa pain tolerance talaga. Pero, because of what I've learned sa hypnobirthing na kailangan huminga ka lang talaga na maayos, habang nagli-labor ka, nakakatulong talaga yon para ma-relieve mo yung pain. Dahil nga daw, when you breathe properly daw, kapag nagli-labor ka na or kapag manganganak ka, natutulungan mo daw yung sarili mo na makapag-produce ng mga, ano na yung tawag doon? Natutulungan mo daw yung sarili mo na makapag-produce ng mga natural painkiller hormones ng katawan natin, which is yung endorphin na tinatawag nila. And this helps you be able to endure the contractions, lahat ng pressure na nararamdaman mo by the time na nagli-labor ka na. It does not mean, mommy, na magiging zero pain ka. No, mommy. Ang kagandahan lang doon, dahil matutulungan mo yung sarili mo na mas maging tolerable and manageable lahat ng contractions na mararamdaman mo. Kasi alam niyo, mommies, kapag pag magli-labor na tayo, ang
contractions natin become longer, stronger, and more frequent. So, kapag ikaw, hindi mo alam yung technique na yon na kailangan mag-relax ka and huminga ka ng maayos, pag hindi mo alam yung mga bagay na yon, ang mangyayari, magpapalpitate ka, matatakot ka, kasi isipin mo, bakit pasakit ng pasakit? Versus kapag huminga ka ng maayos, is namamanage mo yon, kumbaga nalalagpasan mo ang bawat contraction kahit na palakas ng palakas siya or patagal ng patagal. So mommies, ito yung breathing technique na natutunan ko sa hypnobirthing, and ito rin yung technique na in-apply ko nung time na nagli-labor na ako. So habang meron kayong contraction na nararamdaman, ang gagawin ninyo, ganon. So, kunwari, meron ng contractions, diba, mommy? Let's say, nag-start, may nararamdaman ka ng paghilab or paninigas ng tiyan mo. So, sasabayin mo ng paghinga ng malalim. Ganon. So, deep breathe in through your nose, slowly deep breathe in through your nose, and slowly deep breathe out through your mouth. Yun yung ginagawa ko noon, and it was very effective po talaga. Alam niyo, mommies, napakaraming mga mommies na nakapag-prove na effective talaga siya. And by the way, mommies, sabihin ko sa inyo, isang way para ma-prove nyo na meron talagang effect ang breathing technique na yon is ngayon, mamaya, hindi ngayon, panoorin nyo muna to, mamaya, subukan nyo na pag magpupoop kayo, gamitin nyo yung breathing technique na yon, meaning hindi kayo iire. Hindi kayo iire, so gagamitin nyo lang yung breathing technique na yon, and at first siguro parang awkward, pero hopefully ma-prove nyo yun. Eventually, lalabas yung poop ninyo na hindi nyo inire. Or yung with the help of that breathing technique, lalabas yung poop ninyo. So, in the same way daw, sabi nga nila mommies, ang panganganak daw is just like having a massive poop. Kaya nga 'di ba sinasabi ng mga mommies kapag malapit na silang manganak na napupoop sila, mga ganon. So, mommies, habang nagli-labor kayo, yun ang gawin ninyo. Sabayan nyo ng breathing technique na yon, yung ganon. Or even ngayon, for example, nakakaramdam kayo ng mga pananakit ng likod, yung carpal tunnel syndrome, yung sumasakit yung mga kamay ninyo. Subukan nyo yan, mommy. Nakaka-relieve talaga siya. Now, mommies, last tip ko sa inyo is yung push. Yung pushing stage. Dito ko na i-share sa inyo yung mga tips ko sa pag-ire. Okay? So, mommy, based from what I've experienced, alam nyo ako, dun sa labor ko na perfect ko talaga yun eh. Pero dun sa pushing stage, yun ang hindi ko na perfect. Well, you know what, mommies? You don't have to hindi nyo naman kailangang perfectin yon at kailangan by the book and everything. You just have to help yourself talaga. And sa tingin ko, ito yung mga dapat na keep in mind ninyo by the time na iire na kayo. Number 1 is to close your eyes. Bakit ko sinabing close your eyes? Kasi mommies, alam nyo, when you are in the delivery room, it's not just you. It's you and the doctor and some nurses who is going to help out. And minsan, nakaka-intimidate yung mga na yun, lalo na syempre may mga dextrose, may oxygen, and also yung bright light daw, nakaka-affect daw yon sa concentration ng isang mommy. Syempre, mommy, di ba? Kailangan mong mag-concentrate para matulungan yung sarili mo. Kasi nandun ka na sa last part, which is yung iiri ka na talaga. And after that, magkikita na kayo ni baby. Kumbaga, hindi mo na manonotice yung delivery of the placenta by that time eh. So, anyway, close your eyes and it will really help you, mommy. Number 2 naman, mommy, is don't you ever let go of that bar. Hawakan nyo lang talaga yung bar. Kung dun sa mga mommies na kapag manganganak kayo at may bar na paghahawakan dun, hahawakan nyo yun at huwag nyong bibitawan dahil napakalaki ng maitutulong nun, mommy. Alam nyo, ako, binitawan ko yung bar na yon and hindi talaga siya nakatulong sa akin. Nung binitawan ko yung bar na yun, papakita ko sa video ng panganganak ko, yung part na yun where binitawan ko yung bar na yun, mas parang nag-surge yung pain sa akin. And talagang yung bar kasi na yun, sa tingin ko ang tulong niya, mommy, is yung
natutulungan mo yung sarili mo ng mag-put ng pressure doon sa lower part ng katawan mo. And it is really very effective. So, don't ever let go of that bar, okay? Next naman, mommy, is kailangan tulungan mo yung sarili mo. This is the final stage, mommy. This is the final challenge na ma-experience mo sa panganak. So, you really have to help yourself, mommy, kapag ka magpupush ka na. Ang ilalagay mo sa utak mo, konting-konting tiis lang, just a little more push, and ilalabas mo na si baby, magkikita na kayo ni baby, maririnig mo na yung iyak ni baby, mahawakan mo na siya, mayayakap mo na siya, ganun. Yes, mommy, very important talaga na wag kang bibitaw dun sa mindset mo na konting-konting tiis lang, magkikita na kayo ni baby. Alam niyo, mommy, and by the way, kapag magpupush kayo, i-hold nyo yung, inhale nyo. And by the way, mommies, kapag magpupush kayo, inhale, hold, and push. So, ganon. Yun yung gagawin ninyo. Parang, ang feeling talaga ng pagpupush is, yun nga, sabi nila kapag parang natatae ka, and yung pressure mo nasa lower part talaga ng katawan mo, nandun sa may puwerta mo, yung parang feeling na, subukan nyo, mommies, yung feeling na parang pinipilit mong umihi. Yun yung para sa akin, closest na feeling ng pag-ire is yung parang pinipilit mong umihi versus yes, natatae yung pakiramdam mo, and at the same time, kapag ipupush mo na, yung parang pinipilit mo yung sarili mong mag-pee. So, try nyo sa CR ngayon, pero wag masyado baka mo pa anak kayo. So, mommies, I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. Always remember na kayang-kaya nyo rin na magkaroon ng positive labor and delivery experience. Hindi ako magsasawa na gumagawa ng mga videos na ito kasi ang advocacy ko talaga, ma-empower ko lahat ng mga first-time moms, lalo na gusto ko sabihin sa inyo na kayang-kaya nyo rin talaga na magkaroon ng mga anak ng normal delivery na hindi mahirapan sa panganak. And at the end of this video, isi-share ko sa inyo yung video ng panganganak ko. Ililink ko dun sa yung part na yung bumitaw ako, yung sinasabi ko sa inyo. And yun lang, mommies, always think positive and continue to empower other mommies. I-share nyo sa ibang mga mommies lahat ng mga positive things na natututunan ninyo para lahat tayo magkaroon din ng positive labor and delivery experience na makukwento natin sa mga new moms na dadating. Okay? So, yun lang. You're good!